pinalaya sa sariling pamamahay habang nagpapakasasa sa karangyaan ang asawang taksil at biyenang mapagmataas. Isang hamak na hampas lupa, walang karapatan, sa apelyidong Rosales, ang malupit na sumpa sa kanya. Ngunit 7 taon ang lumipas, nagbalik siya hindi upang manlimos, kundi upang bilhin ang mismong hanging nilalanghap nila. Luluhod kayo para sa buhay nyo. Ngunit sapat ba ang kapangyarihan upang mabawi ang kaisa-isa niyang anak na tinuruan siyang kamuhian? Pinalaya sa sariling pamamahay sa gitna ng unos habang nagpapakasasa sa karangyaan ang asawang taksil at biyenang mapagmataas. Isang hamak na hampas lupa, walang karapatan sa apelyidong Rosales. Iyon ang malupit na sumpa sa kanya. Ngunit 7 taon ang lumipas, nagbalik siya mula sa abo upang bilhin ang mismong hanging nilalanghap nila. Luluhod sila para sa kanilang buhay. Ngunit sapat ba ang kapangyarihang ito upang mabawi ang kaisa-isang anak na tinuruan siyang kamuhian? Kung mahal mo talaga si Mateo, lalayo ka. Ang amoy ng kahirapan mo ang papatay sa kinabukasan ng apo ko. Tumagos ang matulis na karayom sa dulo ng hintuturo ni Mara. Isang maliit na bilog ng dugo ang umusbong, dahan-dahang kumalat at nag-iwan ng pulang mantsa sa puting tela ng panlakad na uniforme ng kanyang 3 taong gulang na anak. Tahimik niyang tinatahi ang tanggal na butones nito. Isang simpleng gawain ng isang ina na naistiyaking maayos ang hitsura ng kanyang anak sa eskwelahan bukas. Subalit ang mga salitang binitawan ni Doña Celestina ay tila asidong sumunog sa natitirang dignidad na meron siya. Manhid ang kanyang mga daliri. Hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat sa kanyang balat, sapagkat mas matindi ang pagwawasak na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Tila may isang makapal na baging na pumupulupot sa kanyang lalamunan, pumipigil sa hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakatayo ang kanyang biyenan sa hamba ng pinto, suot ang paborito nitong bestidang gawa sa mamahaling sutla at nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa na pilit ginagawang sandata. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang pumasok si Esteban. Ang lalaking sinumpaan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay nakayuko, hindi man lang makasalubong sa kanyang mga mata. Sa likuran nito ay lumitaw si Beatriz, ang anak ng pinakamayamang angkan sa Iloilo. Nakangiti ng tipid, subalit may kislap ng tagumpay sa mga mata. "Sorry, Mara," nanghihinang wika ni Esteban. Ang tinig ay puno ng karuwagan. Kailangan ng pamilya ang pondo ng mga alkantara. Hindi ko pwedeng hayaang bumagsak ang Rosales Holdings at ito lang ang tanging paraan na gusto ni Mama. Isang malamig na panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Mara patungo sa kanyang gulugod. Ipinagpalit siya. Ipinagpalit ang kanyang mga taon ng paghihirap, ang kanyang katapatan, at ang kanyang buong pagkatao para sa salapi na magliligtas sa isang kumpanyang siya mismo ang nagtahi ng mga punit na libro ng kwenta. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tanungin kung saan nagkulang ang kanyang pagmamahal, ngunit ang mga salita ay natunaw bago pa man makalabas sa kanyang mga labi. Walang pag-aatubili, inutusan ni Doña Celestina ang mga gwardya. 2 malalaking lalaki ang humawak sa magkabilang braso ni Mara. Pilit siyang kinaladkad papalayo sa silid. Nagpumigla siya ng buong lakas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bisig ng mga gwardya, ngunit masyado siyang mahina laban sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw sa itaas ng malaking hagdanan ang maliit na figura ni Mateo. Kagigising lamang ng bata, kinukusot ang mga mata, bago tuluyang namulat sa kahindik-hindik na eksena ng kanyang ina na tinatanggalan ng karapatang manatili sa sariling tahanan. Inabot ng bata ang kanyang maliliit na kamay. Ang mukha ay naliligo sa luha. Tinatawag ang nag-iisang taong nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Bawat pagtawag ni Mateo ay parang patalim na inuikot sa puso ni Mara. Buong lakas siyang nagpumiglas,
Sinusubukang abutin ang kanyang anak, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng mga kamay na walang awa. Agad na inutusan ni Doña Celestina ang yaya na ipasok ang bata sa silid at tuluyan ng pinagkaitan si Mara ng liwanag nang maisara ang malaking pintuang gawa sa matigas na kahoy. Itinaboy siya palabas ng mataas na gate na bakal ng mansyon. Ang kalangitan ay nagbubuhos ng masaganang ulan, parang maliliit na batong tumatama sa kanyang nanginginig at manipis na damit. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig na rehas ng gate hanggang sa magkasugat-sugat ang mga ito. Ang hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha, dala ang kapaitan ng pinakamasakit na pagkakanulo. Nanghina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napaluhod sa mapunong kalsada. Nang buksan niya ang kanyang palad, nakita niya ang maliit na butones ng uniforme ni Mateo na hindi niya namalayang hawak-hawak pa rin niya. Ang kanyang dugo ay humalo sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa ibabaw ng maliit na piraso ng plastik na yon, isang patunay ng pagmamahal na itinapon lamang sa putikan. Siya ay naiwang mag-isa, walang asawa, walang pamilya, at ang pinakamasakit sa lahat, walang anak na mayakap. Sa loob ng malawak at madilim na bulwagan ng mansyon, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga naiwang gamit, tahimik na yumuko ang matandang tagapag-alaga na si Manang Rosa. Pinulot niya ang naputol na sinulid at ang nahulog na karayom sa carpet. Mahigpit niya itong itinago sa loob ng kanyang lumang bulsa, kasabay ng pagpunas ng kanyang sariling luha nang walang nakakapansin. Sa labas ng gate, tuluyang nilamon ng lamig at pagod ang katawan ni Mara. Bumagsak ang kanyang katawan sa basang aspalto. Bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin, dalawang malalaki at nakakapasong ilaw mula sa isang paparating na malaking sasakyan ang mabilis na gumuhit sa dilim, direktang patungo sa kanyang walang malay na figura. Ang nakakapasong liwanag ng araw, ang pilit na nagpamulat sa mga mata ni Mara. Wala na ang ulan, wala na ang malamig na rehas ng mansyon ng mga Rosales. Isang magaspang na kumot na amoy pawis at alikabok ang nakabalot sa kanyang nanginginig na katawan. Ang driver ng malaking truck na muntik nang kumitil sa kanyang buhay kagabi ay nagmagandang loob na isakay siya hanggang sa dulo ng biyahe nito, sa isang malayong probinsya ng Davao. Bumaba siya ng sasakyan na tila isang kaluluwang naghahanap ng sariling bangkay. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang basang damit na suot niya at ang maliit na butones na nakakuyom pa rin sa kanyang palad. Kumakalam ang kanyang sikmura, isang hapdi na tila pinipilipit ang kanyang mga bituka mula sa loob. Ngunit mas matindi ang pagkauhaw ng kanyang puso sa yakap ng kanyang kaisa-isang anak. Naglakad siya patungo sa likuran ng isang pampublikong pamilihan kung saan nagkalat ang mga bulok na gulay at isdang tinatapon ng mga tindera. Ibinaba ni Mara ang lahat ng natitirang dignidad mula sa pagiging asawa ng isang tagapagmana. Gamit ang mga nanginginig na daliri, hinukay niya ang isang tumpok ng basura hanggang sa makita ang kalahating piraso ng tinapay na may pinong amag sa gilid. Pinunasan niya ito gamit ang dulo ng kanyang maruming damit at tahimik na nginuya. Bawat paglunok niya ay kasabay ng pagdaloy ng masaganang luha na humalo sa pait ng kanyang kinakain. Sa isip niya ay nakikita niya si Mateo na marahil ay sinusubuan ngayon ng maligamgam na gatas. Ang isiping iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ubusin ang tira-tirang pagkain. Nakarating siya sa bungad ng Vergara Agro-Trade, isang malawak na taniman ng kakao na sakop ang magagandang burol ng probinsya. Lumuhod siya sa harap ng matipunong kapatas upang magmakaawang maging tagapitas. Tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa, na may halong pagmamaliit sa kanyang payat at nanghihinang pangangatawan. Sinabi nitong hindi pwedeng mag-aksaya ng pasweldo ang bukid sa isang babaeng baka himatayin lang sa gitna ng initan dahil sa kapayatan nito. Wala siyang sinayang na salita. Tumayo si Mara, naglakad patungo sa isang tumpok ng mga tuyo at makakapal na sanga ng kakao. Gamit ang kanyang mga walang kalyong kamay,
na sanay sa paghawak ng pluma at mga libro ng kwenta, pilit niyang binali ang mga magagaspang na kahoy. Bumaon ang mga matutulis na tinik at balat ng kahoy sa kanyang mga palad. Umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang mga balat, ngunit hindi niya binitawan ang sanga hanggang sa maging piraso ito. Tiningnan niya ang kapatas ng diretso sa mata. Nag-aapoy ang paninindigan ng isang inang handang magpakamatay, mabuhay lamang para sa kanyang anak. Natigilan ang lalaki at tahimik na itinuro ang hanay ng mga manggagawa upang siya ay magsimula. Habang sinusunog ng araw ang balat ni Mara, sa bukid, isang malamig na katahimikan naman ang bumabalot sa Iloilo. Sa loob ng marangyang kwarto ng mga Rosales, nakatakip ng mamahaling unan sa magkabilang tainga si Beatriz. Naiinis siya sa walang tigil na paghikbi ni Mateo mula sa kabilang silid na patuloy na naghahanap sa pag-aaruga ng kanyang ina. Sa halip na patahanin ng bata, pinili ni Esteban na magkulong sa kanyang opisina. Pilit nilulunod ang sariling konsensya at karuwagan sa pamamagitan ng paglagok ng matapang na alak. Wala sa kanila ang nag-abala man lang na silipin ang batang nakabaluktot sa sulok ng malaking kama. Yakap-yakap ang sariling mga tuhod sa gitna ng dilim na naghahanap ng init ng totoong pagmamahal. Sa pagtatapos ng unang linggo ng kanyang pag-aalipin sa lupa, natanggap ni Mara ang kanyang unang maliit na sahod. Ang kanyang mga kamay ay puno ng sariwang sugat at paltos, namamaga mula sa maghapong pagpitas ng mabibigat na bunga ng kakao. Ngunit imbes na bumili ng gamot o masarap na hapunan, naglakad siya ng ilang kilometro patungo sa bayan para hanapin ang isang lumang teleponong pampubliko. Nanginginig ang kanyang mga daliring naghulog ng mga barya sa makina. Pinindot niya ang numero ng mansyon na kabisadong-kabisado ng kanyang isip. Matagal bago may sumagot. Isang maliit at garalgal na paghinga ang sumalubong sa kanya sa kabilang linya. Ang paghinga ng kanyang anak. Napapikit si Mara. Isinandal ang kanyang noo sa malamig na bakal ng telepono at hinayaan ang kanyang mga luhang tahimik na bumagsak. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na nandoon siya at mahal na mahal niya ito. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil sa takot na baka agawin ni Doña Celestina ang telepono at tuluyang ilayo ang bata. Bago pa man siya makabuo ng lakas ng loob na bumulong, ay tuluyan nang naputol ang linya mula sa kabilang dulo. Bumalik siya sa kanyang inuupahang masikip at madilim na silid. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan na tumatago sa siwang ng bintana, kinuha niya ang maliit na butones mula sa kanyang bulsa at idinikit ito sa kanyang labi. Nangako siya sa kalangitan na kahit anong hirap ang ibato ng mundo, babalik siya para bawiin ang kanyang buhay na naiwan sa Iloilo. Lumipas ang isang buong buwan nang walang tigil na pagpapahirap sa sariling katawan. Sa bawat pagtulo ng kanyang pawis, hindi niya napapansin ang isang matandang lalaking laging nakatayo sa mataas na balkonahe ng malaking bahay ng asyenda. Tahimik at matamang sinusuri ang bawat galaw at walang hanggang determinasyon sa kanyang mga mata. Hanggang sa isang tanghali, tuluyan nang bumigay ang napagod na katawan ni Mara. Ang matinding init ng araw at kakulangan sa maayos na tulog ay nagpabagsak sa kanya sa gitna ng hanay ng mga puno. Nagdilim ang kanyang paningin at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi na amoy lupa at tuyong dahon ang kanyang nalalanghap. Nakahiga siya sa isang malinis na kama sa loob ng isang simpleng pamamahay. Wala siyang nakitang sino man sa paligid nang siya ay bumangon. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa gilid ng higaan, natigilan siya. Napansin niya ang isang makapal na bunton ng mga polder na maingat na inilapag sa ibabaw ng kanyang kumot. Puno ito ng mga komplikadong papel ng negosyo at mga detalyadong ulat ng pananalapi, nag-aabang sa mga kamay na marunong umintindi at mag-ayos ng mga numerong nakasulat doon. Dahan-dahang tiningnan ni Mara ang mga polder
na nasa kanyang paanan. Mga numero, resibo, at mga ulat ng pananalaping magulo ang pagkakasalansan ang tumambad sa kanyang paningin. Ilang sandali pa ay isang matipunong lalaki na may ubaning buhok ang pumasok sa silid. Siya'y si Don Alejandro, ang iginagalang na nagmamay-ari ng malawak na Hacienda Vergara. Nakita raw ng matanda kung paano inayos ni Mara ang mga sako ng kakao sa bodega noong mga nakaraang araw ng may sistema at bilis na hindi kayang gawin ng ordinaryong tagapitas. Nais nitong subukan ang talas ng kanyang isip bilang isang dating katuwang sa negosyo ng mga Rosales. Ayusin mo ang gulo sa mga librong yan at aalisin kita sa initan ng bukid. Wika ng matanda sa tinig na puno ng awtoridad, ngunit may nakatagong kabaitan. Tinanggap iyon ni Mara hindi para sa sariling ginhawa, kundi para sa mas mabilis na pag-ipon ng salapi upang mabawi ang kanyang anak. Habang nag-uusap sila, biglang napahawak sa kanyang dibdib si Don Alejandro. Isang matinding pag-ubo ang nagpataas sa kanyang mga balikat, tila pinupunit ang kanyang baga. Pinilit ng matanda na itago ang sakit, nag-iwan ng isang tahimik na katanungan sa isip ni Mara kung anong malubhang karamdaman ang pilit nitong inililihim sa lahat. Lumipas ang mga linggo ng pagpupuyat at paghahanap ng mga nawawalang pondo sa mga libro ng asyenda. Nang makuha ni Mara ang kanyang unang buong sahod bilang tagapamahala, hindi siya bumili ng bagong sapatos o masarap na pagkain para sa sarili. Nilakad niya ang mahigit 10 kilometro patungo sa bayan kahit namamaga ang kanyang mga paa. Binili niya ang isang magandang laruang tren na yari sa kahoy at makintab na pintura, ang mismong laruan na matagal nang itinuturo ni Mateo sa tuwing dadaan sila sa pamilihan sa Iloilo noon. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, sa kanyang maliit na kwarto, isinulat niya ang isang liham na pinuspos ng pagmamahal at pangungulila. Bawat kumpas ng kanyang pluma ay sinabayan ng pagtulo ng kanyang mga luha na nag-iwan ng maliliit na bakas ng tubig sa murang papel. Ma, hintayin mo si Mama. Araw-araw kitang mahal. Iyon ang huling linyang isinulat niya bago niya maingat na binalot ang kahon upang ipadala sa mansyon ng mga Rosales. Sa kabilang panig ng karagatan, dumating ang maliit na kahon sa naglalakihang pintuan ng mansyon sa Iloilo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Celestina nang makita ang pangalan ng nagpadala. Walang pag-aatubiling binuksan ng matanda ang balot. Kinuha ang laruang tren at ang liham, at walang awang inihagis ang mga ito sa loob ng nag-aapoy na pugon sa gitna ng sala. Ang mga dila ng apoy ay maliksing lumamon sa kahoy at papel. Tinutupok ang nag-iisang tulay ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Nakatayo sa gilid ng hagdanan ang 4 na taong gulang na si Mateo. Nanlalaki ang mga inosenteng mata ng bata habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkatunaw ng pangarap niyang laruan. Lumapit si Beatriz, ang bagong asawa ng kanyang ama, at walang habas na ibinulong ang mga salitang lasong papatay sa isipan ng bata. Tingnan mo, Mateo, wala nang paki ang nanay mo sa'yo. Pinagpalit ka na niya sa ibang lalaki, kaya basura na lang ang pinapadala niya. Hindi kinaya ng musmos na isipan ng bata ang bigat ng narinig. Napahagulhol si Mateo. Ang kanyang buong katawan ay nayanig sa matinding kalungkutan habang pilit inaabot ang apoy. Mabilis na lumapit si Manang Rosa, ang matandang tagapag-alaga, at mahigpit na niyakap ang bata upang ilayo sa init ng pugon. Walang magawa ang matanda, kundi ang makiluha sa kawalang katarungang nasasaksihan. Nang lisanin ni na Doña Celestina at Beatriz ang bulwagan ng may pagmamalaki, mabilis na kumawala si Mateo mula sa yakap ng yaya. Gamit ang kanyang panginginig na maliliit na kamay, inabot ng bata ang isang maliit na piraso ng papel na tumalsik sa gilid ng pugon. Bahagyang sunog ang gilid, ngunit buo pa ang ilang pamilyar na letra ng kanyang ina. Kinagabihan, sa ilalim ng malamig at madilim na kumot,
Mahigpit na itinago ni Mateo ang sunog na papel sa ilalim ng kanyang unan. Yakap-yakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. Umaasa na kahit paano ay maramdaman niya ang init ng yakap ng inang pilit nilang binubura sa kanyang alaala. Pabalik sa Davao, araw-araw na nakaupo si Mara sa tabi ng lumang bintana ng kanyang silid matapos ang mahabang trabaho. Tinititigan niya ang maalikabok na kalsada, umaasa sa pagdating ng kartero na magdadala ng kahit anong balita o guhit man lang mula sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay palaging tumitibok sa pagitan ng matinding pag-asa at nakakapasong kaba. Hanggang sa dumating ang araw na inabot sa kanya ang isang makapal na sobrang may tatak ng Iloilo. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ito. Subalit hindi sulat ng pasasalamat mula sa kanyang anak ang bumungad sa kanya. Isa itong maikling liham mula kay Doña Celestina. Huwag mo na kaming guluhin. Mateo is already calling Beatrice his mother. Kalimutan mo na siya dahil kinalimutan na niya ang isang basurang katulad mo. Kalakip ng malupit na mensahe ay isang litrato ng pamilya Rosales. Nakangiti si Esteban at Beatrice habang si Mateo ay nakatayo sa kanilang gitna. Bihis na bihis at tila isang perpektong pamilyang walang puwang para sa isang Mara Villanueva. Ang mundo ni Mara ay gumuho ng mas matindi pa kaysa noong gabi ng pagpapalayas sa kanya. Ang hangin sa loob ng kanyang silid ay tila ninakaw, iniiwan siyang nakatitig sa nakangiting mukha ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay hindi na galing sa kalungkutan, kundi sa isang nag-aapoy na puot at paghihinagpis. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang mismong isipan nito ay unti-unting nilalason ng mga taong sumira sa kanya? Nakatitig lamang siya sa litrato, ang kanyang mga mata ay nanlalamig at tuluyan ng nagbabago ng anyo. Lumusot ang liwanag ng araw sa malalaking salamin ng isang marangyang opisina sa Davao. Tumama sa isang gusot at lumanang litrato na maingat na nakapatong sa ibabaw ng makintab na mesa. 7 taon na ang lumipas mula nang matanggap ni Mara ang larawang yon. Ang huling beses na hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha para sa pamilyang nagtapon sa kanya. Wala na ang payat at madungis na babaeng nagmakaawa sa gitna ng ulan. Ang nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay isang ginang na may matikas na tindig. Suot ang isang formal na kasuotang nagpapahayag ng kapangyarihan at walang tinag na tagumpay. Naging malamig at matigas ang kanyang panlabas na anyo laban sa malupit na mundo, ngunit sa tuwing dumadampi ang kanyang mga daliri sa kanyang dibdib, naroon ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa lambot ng kanyang puso. Isang maliit na butones mula sa uniforme ng isang batang paslit. Ngayon ay nababalot na sa maninipis na hibla ng ginto at nakasabit sa kanyang leeg bilang isang kwintas na mas mahalaga pa kaysa sa buong kumpanya ng Vergara Agro-Trade. Habang patuloy sa pag-usbong ang imperyo ni Mara, unti-unti namang nabubulok ang haligi ng mansyon ng mga Rosales sa Iloilo. Isinara ni Beatrice ang pintuan ng silid-aklatan nang may sapat na lakas upang mayanig ang mga nakasabit na kwadro sa pader. Nakatayo siya sa harap ni Esteban. Ang mukha ay namumula sa matinding galit dahil sa mga hindi na ibigay na luho at unti-unting pagkawala ng kanyang impluensya. I need those shares to be transferred to my name, Esteban. Wala na tayong pera at kailangan kong protektahan ang sarili ko. Matalas na wika ng babae habang nakaduro ang daliri sa asawa. Nakasubsob lamang si Esteban sa kanyang mga palad. Ang buhok ay magulo at ang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng mga utang na hindi niya malaman kung paano babayaran. Ang kayamanang inakala nilang sasalba sa kanila ay siya palang lalasong uubos sa kanilang kabuhayan dahil sa walang habas na pagwawaldas ni Beatrice. Sa isang madilim na sulok ng malaking hagdanan, nakayuko ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Walang bakas ng saya sa mga mata ni Mateo.
Ang kanyang payat na katawan ay tila pilit nagtatago mula sa paningin ng kahit na sino. Lumapit si Doña Celestina, matalimang tingin habang pinagmamasdan ng apo na walang ginawa, kundi ang tumitig sa kawalan. Umayos ka nga, Mateo. Napakawalang kwenta mo. Manang-mana ka sa nanay mong hampas lupa na nang iwan sa'yo. Malupit na sumbat ng matanda. Bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila punyal na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng bata. Walang naging tugon si Mateo, kundi ang paghigpit ng kanyang hawak sa laylayan ng kanyang damit. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi habang patuloy na binabaon sa kanyang murang isipan ang kasinungalingang siya ay hindi kamahal-mahal at sadyang itinapon ng babaeng nagluwal sa kanya. Nabalik ang diwa ni Mara sa kasalukuyan nang tawagin siya ng isang nurse patungo sa pinakapribadong silid ng ospital sa Davao. Nakahiga si Don Alejandro. Ang katawan ay tuluyan nang bumigay sa matagal na nitong itinatagong karamdaman sa baga. Mahina at mabagal ang pagtaas-baba ng dibdib ng matanda, subalit nang makita niya si Mara, gumuhit ang isang payapang ngiti sa kanyang namumutlang mga labi. Inabot nito ang kamay ni Mara at mahigpit na pinisil. Mara, ikaw ang anak na ipinagmamalaki ko. Sa'yo ko iniiwan ang Vergara Agro Trade. Alam kong palalaguin mo ito at gagamitin mo sa tama. Garalgal, ngunit buong pusong wika ng matanda. Kumagat si Mara sa kanyang ibabang labi. Pinipigilan ang pag-apaw ng matinding emosyon. Tumango siya, tahimik na nangangako sa lalaking naging ama at tagapagligtas niya, habang tahimik na pinagmamasdan ang unti-unting paglisan ng liwanag sa mga mata nito. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo si Mara sa kabisera ng mahabang mesa ng pamunuan. Siya na ngayon ang kinikilalang reyna ng industriya ng agrikultura sa Mindanao. Sa harap niya ay isang lihim na dokumentong naglalaman ng mga panloob na ulat ng pananalapi ng Rosales Holdings. Maingat niyang sinusuri ang bawat numero, ang mga pagkukulang at ang tuluyang pagkalubog sa utang ng pamilyang sumira sa kanya. Dahan-dahang tinapik ng kanyang hintuturo ang makintab na mesa. Nag-iisip kung sino ang patuloy na nagpapadala ng mga kumpidensyal na ulat na ito mula sa loob ng Iloilo sa loob ng maraming taon. Isang lihim na kaalyado na hindi pa niya nakikilala at walang hinihinging kapalit. Bago pa man siya makabuo ng konklusyon, umilaw ang ibabaw ng kanyang telepono at nagdulot ng banayad na panginginig sa ibabaw ng salamin. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumitaw sa paningin niya. Nasusunog ang pangunahing pabrika ng asukal sa Iloilo. Wala nang natira sa mga Rosales. Nanlamig ang mga mata ni Mara. Ang 7 taong paghihintay ay tuluyan ng nagwakas. Ilang oras bago ang kakasalukuyan, tuluyang nilamon ng sariling kasakiman si Beatriz. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong asyenda ay sakop ng mahimbing na tulog, palihim siyang nagtangka na baklasin at ipuslit ang mga mamahaling makinarya ng gilingan ng asukal upang ibenta sa itim na merkado. Sa kanyang matinding kamadalian at kawalan ng kaalaman, isang maling paghihiwalay ng mga kable ng kuryente ang nagdulot ng malakas na pagliyab. Mabilis na gumapang ang nag-aapoy na dila sa mga tuyong sako ng asukal at kahoy na haligi ng pabrika. Nang magising si Esteban dahil sa liwanag ng apoy, tumakbo siya patungo sa pabrika, hindi upang magligtas ng mga manggagawa, kundi upang isalba ang mga natitirang titulo ng lupa na nakatago sa opisina. Isang mabigat at nagbabagang biga mula sa kisame ang bumagsak sa kanyang likuran. Ang matinding bigat nito ay bumaon sa kanyang gulugod, habang ang matinding init ay sumunog sa kanyang balat. Nag-iwan sa kanya ng habambuhay na kapansanan at kawalang kakayahang tumayo pa sa sariling mga paa. Kinaumagahan, tila umuulan ng itim na niyebe mula sa mga lumilipad na abo ng naabong pabrika. Nakaluhod si Doña Celestina sa malambot na putik sa harap ng nasirang gusali. Wala na ang kanyang perpektong ayos ng buhok
at ang kanyang hawak na pamaypay na gawa sa mamahaling materyales. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa tuluyang pagkawasak ng kanilang pangunahing pinagkukunan ng yaman, agad na kumilos ang mga kinatawan ng bangko at nagkabit ng mga babala ng pag-ilit sa bawat haligi ng kanilang mansyon. Ang mga nag-aabang na inutangan sa labas ng mataas na tarangkahan ay nagkumpulan. Ang kanilang mga galit na boses ay nagahalo sa hangin. Pilit na naniningil ng yamang tuluyan ng naging abo. Sa loob ng halos walang lamang mansyon, hila-hila ni Beatrice ang kanyang malaking maleta. Buo ang pasya na lisanin ang pamilyang wala nang maibibigay sa kanyang luho. Sinalubong siya ni Doña Celestina sa paanan ng hagdan. Walang pag-aatubili, dumapo ang magaspang na palad ng matanda sa pisngi ni Beatrice, nag-iwan ng pulang marka sa makinis nitong balat. Saan ka pupunta? Iniwan mo sa ospital ang asawa mong lumpo dahil sa sarili mong katangahan. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Nanginginig ang buong katawan ni Celestina sa matinding galit. Humawak si Beatrice sa kanyang namamagang pisngi, ngunit imbes na matakot, isang nakakakilabot na tawa ng pang-uuyam ang namutawi sa kanyang mga labi. "Excuse me, Doña Celestina, wala na kayong pera bago pa man ako dumating. Ginamit niyo lang ang pangalan ng pamilya ko para makapangutang sa mga bangko. Ginawa niyo akong palusot para patuloy kayong mabuhay sa ilusyon ng kayamanan. Ngayon, magdusa kayong mag-ina rito." Habang nagkakagulo ang dalawang babae sa pagpunit ng kanilang mga maskara ng pagiging matapobre, isang maliit na bata ang nakabaluktot sa pinakasulok ng madilim na aparador sa itaas na palapag. Takot na takot si Mateo. Nakadiin ang kanyang mga nanginginig na palad sa magkabilang tainga. Pilit na iniiwasan ang mga masasakit na salitang nagpapalitan sa labas ng kanyang silid. Walang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Tila naubos na ito sa mga nakalipas na taon ng kalungkutan. Walang nag-alala sa kanya kundi si Manang Rosa. Imbes na isalba ang kanyang mga kakarampot na ipon mula sa kanyang kwarto, hinanap ng matandang yaya ang nag-iisang lumang panyo na naiwan ni Mara 7 taon na ang nakalipas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng aparador at binalot ang tela sa nanginginig na balikat ni Mateo. Naamoy ng bata ang nanatiling bango ng sampagwita sa lumang tela at doon lamang unti-unting kumalma ang pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib. Bago tuluyang makalabas ng pinto si Beatrice, dumating ang tagapamahala ng bangko, dala ang isang dokumentong naglalaman ng huling barahan ng mga Rosales, isang mayamang mamumuhunan mula sa Mindanao, ang nagbayad ng buo sa lahat ng kanilang utang at bumili ng karapatan sa lupain ng mansyon. May kakayahan itong ibalik ang pag-aari sa kanila at bayaran ang pinakamagandang paggamutan para sa nag-aagaw buhay na si Esteban. Ang tanging kahilingan ng namumuhunan ay ang salubungin siya ng personal ni na Doña Celestina at Beatrice sa mismong labas ng tarangkahan ng mansyon, gaano man kasama ang panahon. Bumuhos ang malakas at walang awang ulan mula sa maitim na kalangitan. Napilitang tumayo sina Doña Celestina at Beatrice sa labas ng kanilang sariling bahay. Ang kanilang mga mamahaling damit ay basang-basa at nakadikit sa kanilang giniginaw na balat. Nakayuko sila, nanginginig sa lamig at matinding kaba, naghihintay na parang mga aliping nanlilimos ng awa sa sarili nilang teritoryo. Isang mahaba at itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa malawak na daanan. Ang makinis nitong pintura ay sumasalamin sa mga patak ng ulan at liwanag ng kidlat. Tumigil ang sasakyan sa mismong harapan nila. Tahimik na binuksan ng isang nakaputing gwardya ang pinto sa likurang bahagi. Mula sa madilim na loob ng sasakyan, isang pares ng mamahaling sapatos na may matulis na takong ang humakbang pababa. Maingat at buong pagmamalaking lumapag sa mababaw na sanaw ng tubig ulan. Mula sa madilim at marangyang sasakyan,
Isang matangkad na gwardiya ang lumabas at mabilis na nagbukas ng malapad na payong upang salagin ang masaganang buhos ng ulan. Dahan-dahang humakbang pababa ang nag-iisang pasahero, ang kanyang matulis na sapatos ay walang atubiling tumapak sa putikang humahalo sa tubig baha. Isang babaeng nakasuot ng itim at pormal na kasuotan ang tumambad sa paningin ng dalawang ginang na basang-basa at nanginginig sa lamig. Nang dahan-dahang tanggalin ng babae ang kanyang madilim na salamin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Doña Celestina. Ang dati nitong matikas na tindig ay unti-unting gumuho na paatras ng 3 hakbang habang ang buong katawan ay nilukob ng isang matinding panginginig na hindi nagmula sa malamig na hangin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Beatriz. Ang kanyang mga labi ay awang ngunit walang kahit anong salitang makapasa sa kanyang nanunuyong lalamunan. Ang babaeng itinapon nila sa basurahan. 7 taon na ang nakalipas ay nagbalik bilang isang reyna na may hawak ng kanilang mga buhay. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nilagpasan ni Mara ang 2 babae at nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa loob ng mansyon. Sinundan siya ng mga ito na tila mga maamong aso na takot maparusahan. Naglakad si Mara patungo sa gitna ng malawak na bulwagan. Inikot ang kanyang paningin at ipinadaiti ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mamahaling telang bumabalot sa mahabang upuan. Humarap siya sa biyanang bakas pa rin ang gulat sa mga mata. 7 taon, Doña Celestina. Hindi man lang nagbago ang amoy ng inyong pagmamataas. Ngunit ngayon, amoy utang na ito. Wika ni Mara sa isang tinig na kalmado, malamig, at walang kahit anong bakas ng awa. Mula sa isang pasilyo, iniluwal ng isang yaya ang silyang de gulong kung saan nakaupo si Esteban. Dahil sa kawalan ng pambayad sa pribadong paggamutan, inuwi siya sa mansyon upang doon magpagaling sa kanyang malubhang pagkalumpo. Nang magtama ang kanilang mga paningin, namuo ang masaganang luha sa mga mata ng lalaki. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang igalaw ang kanyang bibig at magmakaawa sa dating asawa na iligtas sila alang-alang sa kanilang nakaraan. Subalit tumingin lamang si Mara sa kanya nang walang kahit anong emosyon, walang galit, walang pagmamahal, kundi isang purong pagkaawa sa isang lalaking piniling maging duwag hanggang sa tuluyang sirain nito ang sariling buhay. Pilit na inayos ni Doña Celestina ang kanyang basang damit at itinaas ang kanyang baba. Sinusubukang bawiin ang kanyang nawalang awtoridad. Kahit bilhin mo ang buong Iloilo, Mara, mananatili kang isang hamak na probinsyana. Pera lang ang meron ka. Pero kailanman ay hindi mo mabibili ang dugong Rosales. Imbes na magalit, kinuha ni Mara ang isang makapal na folder mula sa kanyang tagapag-alaga at marahas na inilapag iyon sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang mga papel na naglalaman ng lahat ng utang, sangla at kasulatan ng pag-aari ng mansyon ay nakaharap sa matanda. Pwede ko kayong ipakaladkad palabas ng gate na yan ngayong gabi, sa gitna ng bagyo, nang walang kahit anong dalang damit. I can do exactly what you did to me. Pero masyadong mabilis na parusa yun para sa inyo. Malamig na tugon ni Mara habang mariing nakatitig sa mga mata ng matanda. Bago pa man makasagot si Doña Celestina, isang maliit na figura ang lumitaw sa itaas ng hagdanan. Tumigil ang paghinga ni Mara. Ang kanyang matigas at yelong panlabas na anyo ay biglang nabasag. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kapangyarihan ay napalitan ng isang nag-uumapaw na pangungulila. Nakatayo roon si Mateo, isang 10 taong gulang na batang lalaki na napakanipis ng pangangatawan, namumutla at may mga matang nagtatago sa likod ng matinding takot at pagiging mapanlaban. Tuluyang nakalimutan ni Mara ang kanyang paghihiganti. Ang kanyang buong atensyon ay nauwi sa kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa paanan ng hagdan. Ibinaba niya ang kanyang sarili hanggang sa lumuhod siya sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang kamay
nang subukan niyang abutin ang kanyang anak. Mateo, anak, si mama ito. Garalgal at basag na boses ang namutawi sa kanyang mga labi. Puno ng 7 taong naipong luha at pagmamahal. Subalit sa halip na tumakbo palapit sa kanya, umatras ang bata. Nagsalubong ang mga kilay ni Mateo, itinaas ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang direksyon ni Mara. Ikaw ang masamang babae na nang iwan sa akin. Punong-puno ng galit na sigaw ng bata, isang sumbat na bumaon nang mas malalim pa sa kahit anong patalim sa dibdib ni Mara. Sa likuran niya, nakita niyang sumilay ang isang lihim at nakakakilabot na ngiti sa mga labi ni Beatrice. Tila pinupunit ang mga laman sa loob ng dibdib ni Mara. Ang pisikal na sakit ay gumapang sa kanyang lalamunan. Pinipigilan siyang huminga. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin ang katotohanang araw-araw siyang namamatay sa pangungulila para dito. Ngunit nakita niya ang matinding pagkalito at takot sa mga mata ng kanyang anak. Kahit patuloy na nagagalit at sumisigaw ang bata, napansin ni Mara ang walang malay na paghigpit ng kabilang kamay ni Mateo sa laylayan ng damit nito sa tapat ng dibdib. Tila may isang mahalagang bagay doon na pilit nitong pinoprotektahan upang makahanap ng tapang. Ang simpleng senyalis na yon ng pagiging mahina ng bata ang nagpabalik sa katinuan ni Mara. Ibinaba niya ang kanyang nakabikangang kamay. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Nilunok niya ang bawat butil ng luha na nagbabadyang bumagsak. Nang tumayo siya, muling nagbalik ang matikas at hindi matitinag na reyna ng Mindanao. Hinarap niya si Doña Celestina at sa pagkakataong ito, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa isang kapasiyahan na yayanig sa buong pagkatao ng pamilya Rosales. Kukunin ko ang lahat ng utang niyo, ngunit may isang kondisyon na susubok sa inyong pagkatao. Dahan-dahang inusog ni Mara ang makapal na kasunduan sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang mga pahina nito ay naglalaman ng kanyang huling alok, isang kaligtasan na may kalakip na matinding kapalit. Nakasaad doon na babayaran niya ang lahat ng pagkakautang ng mga Rosales, sasagutin ang pinakamahusay na pagpapagamot para sa paralisadong si Esteban at hahayaan silang manirahan sa maliit na bahay alalay sa likuran ng malawak na asyenda. Ngunit kapalit ng lahat ng ito ay 2 mahigpit na kondisyon. Isusuko ni Doña Celestina ang buong karapatan sa pag-aalaga kay Mateo at lalayas si Beatrice sa mansyon nang walang dalang kahit isang kesong. Namula ang buong mukha ni Beatrice nang mabasa ang nakasulat. Binalot siya ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Wala kang karapatan. Asawa ako ni Esteban. Sa akin ang kalahati ng yaman niya. Sigaw niya habang nanggigigil ang buong katawan. Ngunit hindi man lang kumurap si Mara. Isang simpleng kumpas lamang ng kanyang kamay ang naging hudyat. Mabilis na kumilos ang malalaking gwardya ni Mara. Hinawakan si Beatrice sa magkabilang braso at sa pilitang kinaladkad palabas ng pintuan kasama ang kanyang nag-iisang maleta. Nagpupumiglas ang babae at pilit na sumisigaw, ngunit tuluyan siyang itinapon sa labas ng malaking tarangkahan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Isang eksaktong larawan ng kalupitang dinanas ni Mara 7 taon na ang nakalipas. Naiwan si Doña Celestina na nakatayo. Nanginginig ang mga tuhod, subalit pilit pa ring itinataas ang kanyang baba. Sinubukan niyang gamitin ang huling sandata ng isang lola na nagkukunwaring may dangal. Hindi mo pwedeng kunin si Mateo. Kailangan ng bata ang pag-aaruga ko. Masisira ang kinabukasan niya sa isang tulad mo. Isang nakakapapasong titig ang ipinukol ni Mara sa matanda. Pag-aaruga? Ang lasunin ng isip ng isang bata. Iparamdam sa kanya na siya ay itinapon at ikulong siya sa madilim na aparador habang nagugutom. Iyon ba ang inyong pag-aaruga? Puno ng pagkasuklam ang bawat salitang binibitawan ni Mara. Tila yelong sumusugat sa balat ng kausap.
Itinuro niya ang bahaging dapat lagdaan sa kontrata upang mapirmahan ito at mailigtas ang natitirang hininga ng pamilyang ito. Gusto kong lumuhod ka sa harapan ko, Doña Celestina. Humingi ka ng tawad para sa bawat patak ng luhang sinayang ko noong pinalayas mo ako sa gitna ng ulan. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang hinihingi ni Mara ay higit pa sa salapi. Hinihingi nito ang buong dignidad at kaluluwa ng angkan ng mga Rosales. Mula sa madilim na pasilyo, umabot sa kanila ang nanginginig at umiiyak na tinig ni Esteban na nakaupo sa kanyang silyang de gulong. Mama, parang awa mo na. Gawin mo na. Mamamatay tayo sa labas kapag hindi mo ginawa. Dahan-dahang nawala ang lakas sa mga binti ni Doña Celestina. Ang kanyang panginginig ay umabot sa kanyang mga balikat. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig at makintab na sahig na gawa sa marmol. Umagos ang masaganang luha ng labis na kahihiyan sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nakayuko. Pilit niyang inilabas ang mga salitang dumudurog sa kanyang buong pagkatao. Humihingi ng tawad sa babaeng dati ay itinuturing niyang dumi sa kanyang sapatos. Nakatingin lamang si Mara mula sa itaas, ngunit walang ngiti ng tagumpay na sumilay sa kanyang mga labi. Sa halip, isang matinding kirot ang bumalot sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Nakuha niya ang katarungan, subalit naramdaman niya ang matinding kawalan ng saysay ng lahat ng ito. Ang pagluhod ng matanda ay hindi kailanman maibabalik ang 7 taong nawala sa kanila ni Mateo at hindi nito magagamot ang malalim na sugat sa puso ng kanyang anak na nag-akalang hindi siya kamahal-mahal. Habang nilalagdaan ni Doña Celestina ang mga papel gamit ang nanginginig na kamay, isang mabilis na pagdating ang bumasag sa mabigat na atmosfera ng silid. Patakbong lumapit si Manang Rosa, ang matandang tagapag-alaga. Ang mukha ay naliligo sa pawis at matinding panlulumo. Humihingal siya. Ang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala habang pilit na inaabot ang braso ni Mara. Senyora Mara, nawawala si Mateo. Nakabukas ang pinto sa likod ng bahay at wala siya sa buong mansyon. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Mara. Ang matinding lamig ng bagyo sa labas ay tuluyan ng nakapasok at nagyelo sa kanyang kaluluwa. Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging isang makapangyarihang reyna kay Mara sa sandaling marinig niya ang balita. Binaliwala niya ang kanyang mamahaling kasuotan at walang atubiling hinubad ang kanyang matataas na sapatos upang hindi makaabala sa kanyang paggalaw. Hinayaan niyang maging saksi ang malamig na marmol sa kanyang pagtakbo ng nakayapak palabas ng mansyon. Hinarap niya ang walang awang pagbuhos ng ulan. Ang bawat patak ay tila yelong sumusugat sa kanyang balat. Ngunit, mas matindi ang paghiwa ng kaba sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinahanap ang kanyang anak sa gitna ng malawak at madilim na hardin. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa magkahalong tubig-ulan at nag-uunahang mga luha. Sa loob ng malawak na sala, nanatiling nakaupo si Doña Celestina sa kanyang paboritong silya. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng matanda habang pinagmamasdan ang nagkakagulong mga gwardya at kasambahay. Mabuti nga, malamig at walang awang pagbigkas ng matanda. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Mas gugustuhin pa ng bata na mamatay sa labas kaysa sumama sa isang katulad mo. Isang pangungusap na puno ng lason, ngunit hindi na ito ininda ni Mara. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang buhay na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito at handa siyang halughugin ang buong Iloilo. Mahanap lamang ang nawawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang nanginginig na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Manang Rosa, basang-basa rin sa ulan at may mga luhang umaagos sa kulubot na pisngi. Itinuro ng mata ng tagapag-alaga ang isang lumang bodega malapit sa kakahuyan
na matagal nang inabandona. Sa bawat paghakbang ni Mara patungo sa direksyong yon, ipinaliwanag ng yaya kung paano ginagawang taguan ni Mateo ang madilim na lugar na yon sa tuwing hindi siya pinapakain at pinarurusahan ni Beatrice. Bawat salita ng matanda ay tila bagong kuko na ibinabaon sa nagdurugong puso ng isang ina. Nagpapalalim sa kanyang panghihinayang na sana ay mas maaga siyang nagkaroon ng lakas upang bawiin ang kanyang pamilya. Gamit ang kanyang natitirang lakas, itinulak ni Mara ang mabigat at inaaywang pintuan ng lumang bodega. Isang madilim at malamig na sulok ang sumalubong sa kanya. Sa pinakadulo ng silid, nakita niya ang isang maliit na figurang nakabaluktot sa ibabaw ng mga lumang sako ng pataba. Nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Ang kanyang balat ay kasing putla ng papel at ang kanyang hininga ay mabigat dahil sa matinding lagnat na hatid ng lamig at pagod. Agad na bumagsak ang mga tuhod ni Mara sa maalikabok at basang sahig. Inabot niya ang bata. Ang kanyang mga kamay ay uhaw na uhaw sa init ng pagmamahal na 7 taon niyang pinagkaitan sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling dumampi ang mga daliri ni Mara sa balikat ng bata, isang marahas na pagtulak ang kanyang natanggap. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang lumayo. Ang kanyang maliliit na mata ay nanlalaki sa matinding takot at galit. "Huwag mo akong saktan!" Sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pait na hindi nararapat para sa kanyang murang edad. "Alam ko ang totoo. Ipinagbili mo ako para maging mayaman. Iniwan mo ako dahil ayaw mo na sa akin." Parang tinakasan ng kaluluwa si Mara. Ang mga kasinungalingang itinanim ng kanyang biyenan ay namunga ng isang matinding puot sa puso ng kanyang inosenteng anak. Wala siyang sinabing depensa. Wala siyang inilabas na paliwanag. Sa halip, sinugod niya ng yakap ang nagwawalang bata. Ikinulong niya si Mateo sa kanyang mga bisig, isang yakap na matibay, buo, at puno ng hindi masukat na pagmamahal. Nagpumiglas ang bata ng buong lakas, kagat-labi niyang ibinaon ang kanyang maliliit na ngipin sa balikat ni Mara. Naramdaman ni Mara ang pagbaon ng ngipin at ang pag-agos ng mainit na dugo mula sa kanyang balat. Ngunit mas hinigpitan pa niya ang kanyang pagkakayakap. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa basang buhok ng anak. Hinahayaan ang kanyang mga luhang maghugas sa galit nito. Sa kabila ng pananakit at pagtataboy, hindi na malaya ni Mateo na ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakuyom sa basang tela ng damit ng kanyang ina. Isang likas na paghahanap ng kalinga na pilit pinipigilan ng kanyang naguguluhang isip, ngunit kailanman ay hindi maitatago ng kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang naubos ang lakas ng bata. Bumagsak ang ulo ni Mateo sa balikat ni Mara, tuluyan nang nagpaubaya sa matinding lagnat na sumakop sa kanyang sistema. Tahimik na umiyak si Mara habang hinahaplos ang mainit na noo ng kanyang anak. Nang dahan-dahang buhatin ni Mara ang walang malay na katawan ng bata upang iuwi sa isang ligtas at mainit na silid, isang lumang kahon na yari sa kalawangin at nipis na bakal ang nahulog mula sa bulsa ni Mateo. Tumama ito sa sahig, nagawa sa kahoy, nagdulot ng pagkabukas ng takip nito at iniluwa sa harap ni Mara. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ang mga nakatagong lihim na matagal nang binabaon sa apoy. Maingat na inihiga ni Mara ang kanyang anak sa isang malinis at bagong palit na kama. Gamit ang isang malambot na telang ibinabad sa maligamgam na tubig, pinunasan niya ang bawat bahagi ng katawan ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga lumang peklat sa paa ng bata. Mga tahimik na marka ng kapabayaan na hindi na mabubura ng panahon. Buong gabi siyang naupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kamay ay hindi bumibitaw sa nanginginig na palad ng kanyang anak. Ang katahimikan ng madaling araw ay binalot lamang ng mabigat at humihingal na paghinga ni Mateo. Isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika para sa nag-aalalang puso ng isang ina.
Habang mahimbing na natutulog ang bata, kinuha ni Mara ang kalawangin at luma ng kahon mula sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Sa loob, tumambad sa kanya ang pinakaiingat-ingatang kayamanan ng kanyang anak. Mga piraso ng nasunog na liham na halos hindi na mabasa, isang gulong ng laruang tren na gawa sa plastik na bahagyang natunaw na ang anyo at ilang mga balot ng candy na may mga tatak mula sa Davao. Ang mga simpleng bagay na ito na itinuring na basura ni Doña Celestina ay ang nag-iisang patunay ng pagmamahal na pilit na inabot ni Mara sa loob ng 7 taong pagkawalay. Pumasok sa silid si Manang Rosa, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Nang makita niya ang mga laman ng kahon na nakalatag sa kama, bumagsak ang matanda sa kanyang mga tuhod. Ang buong katawan ay nayanig sa matinding pagsisisi at paghikbi. Ikinuwento niya ang lahat ng kasamaang nasaksihan sa loob ng mansyon, kung paano sinunog ni Doña Celestina ang mga regalo sa harap ni Mateo, kung paano nito sinulsulan si Beatriz na ipamukha sa bata na siya ay ipinagbili kapalit ng yaman, at kung paano siya mismo ang palihim na dumadampot sa mga natirang piraso ng alaala mula sa abo at binibigay kay Mateo upang maging patunay na minsan ay may nagmahal sa kanya ng totoo. Pinunasan ni Mara ang mga luha sa pisngi ng matandang tagapag-alaga at marahang itinayo ito, ngunit walang luha na umagos mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Tila may isang malamig na apoy na gumapang sa kanyang mga ugat at nagpatigas sa kanyang puso. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Maaari niyang patawarin ang lahat ng pang-aapi at panlalait na ginawa sa kanya. Ngunit ang lasunin ng inosenteng isipan ng kanyang kaisa-isang anak ay isang kasalanan na walang kapatawaran sa langit at lupa. Bahagyang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Mula sa malabong paningin na dulot ng lagnat, nakita niya ang isang figurang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Ang figurang yon ay nakayuko. Ang mahabang buhok ay tumatakip sa mukha nito, ngunit ramdam niya ang marahang pagyanig ng mga balikat nito dahil sa isang pinipigilang pag-iyak. Nakita niya kung paano marahang inilagay ng babae ang kwintas na may gintong butones sa tabi ng kanyang mga sunog na liham, tila 2 piraso ng isang basag na puso na pilit na pinag-uugnay muli. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Mateo ang init ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Isang init na hindi nagmula sa galit o takot, kundi sa purong pag-aaruga na hindi na niya matandaan kung paano pakiramdam. Kinaumagahan, tuluyan nang bumaba ang lagnat ni Mateo. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ni Mara ay mas mabigat pa kaysa sa karamdaman. Dala ang kalawangin at lumang kahon, tumayo si Mara. Hindi niya binigyan ng kahit anong salita ang kanyang anak. Sa halip, isang matigas na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may sapat na diin upang mag-iwan ng bakas sa sahig. Tinahak niya ang direksyon patungo sa maliit na bahay alalay sa likuran ng mansyon, kung saan pansamantalang nakatira ang pinagmulan ng lahat ng lason sa buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan bago ang isang matinding unos ay tuluyan ng bumalot sa buong asyenda. Hindi na nag-abala pang kumatok si Mara. Gamit ang isang marahas na tulak, binuksan niya ang pintuan ng maliit na bahay alalay. Tumambad sa kanya si Doña Celestina na tahimik na nag-aayos ng bulaklak sa isang lumang florera, pilit na ibinabalik ang karangyaan sa kanyang kinasadlakang kahirapan. Nang makita ang apoy na nag-aalab sa mga mata ni Mara, natigilan ang matanda. Walang salitang binitawan, itinapon ni Mara ang kalawangin at lumang kahon sa ibabaw ng maliit na mesa. Kumalat ang mga laman nito sa ibabaw ng kahoy, ang mga sunog na liham, ang natunaw na gulong ng tren, at ang mga lumang balot ng candy. Kaya kong patawarin ang lahat ng pang-aalipusta mo sa akin, wika ni Mara. Ang kanyang boses ay kalmado,
ngunit may bigat na kayang dumurog ng buto. Maari ko ring kalimutan ang pagtataksil ng anak mo, ngunit ang lasunin ng isip ng aking anak, ang ipamukha sa kanya na siya ay basura araw-araw sa loob ng 7 taon? Para sa krimeng yan, Doña Celestina, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ng matanda. Wala kang ebidensya. Kasinungalingan iyan. Nanginginig ngunit pilit na tumatangging sagot ni Celestina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Talaga ba? Meron tayong batas sa bansa laban sa pang-aabusong emosyonal sa mga bata. At handang tumestigo ang buong sambahayan sa ginawa mong pagpaparusa at pagpapagutom kay Mateo. Do you want to take that chance or sasabihin mo sa apo mo ang buong katotohanan? Mula sa kabilang silid, narinig nila ang marahang paggalaw ng gulong ng silyang de gulong ni Esteban. Pilit niyang inilabas ang sarili, ang mukha ay naliligo sa luha at kawalan ng pag-asa. Mama, tama na. Sabihin mo na ang totoo. Parang awa mo na. Huwag mo nang hayaang tuluyan tayong masira. Parang gumuho ang huling pader na nagpoprotekta kay Doña Celestina. Ngunit bago pa man siya makabuo ng desisyon, hinawakan siya ni Mara sa braso. Ang pagkakahawak ni Mara ay mahigpit. Puno ng awtoridad na hindi na matitinag ni Numan. Kinaladkad niya ang matanda, pabalik sa malaking bahay, patungo sa silid kung saan nagpapahinga si Mateo. Nakaupo ang bata sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang pinagmamasdan ang pagdating ng 2 babae na naging sentro ng kanyang magulong mundo. Hinarap ni Mara ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang mukha at tinig. Anak, makinig ka. May sasabihin sa iyo ang lola mo. Itinulak ni Mara si Doña Celestina sa harap ng bata. Walang nagawa ang matanda, kundi ang harapin ang mga inosenteng matang matagal niyang nilinlang. Nagsalubong ang kanilang paningin. Sa ilalim ng matinding takot na makulong sa malamig na selda at mawalan ng huling bubong na masisilungan, nagsimulang manginig ang mga labi ng matanda. Dahan-dahan. Salita sa bawat salita, inamin niya ang lahat. Inamin niyang siya ang nagsunog ng mga regalo, siya ang nagtapon ng mga liham, at siya ang nag-imbento ng kasinungalingang ipinagbili siya ni Mara kapalit ng salapi. Habang umaagos ang mga salita ng katotohanan, unti-unting nanlalaki ang mga mata ni Mateo. Ang imahe ng isang lola na kanyang iginagalang at pinaniniwalaan ay dahan-dahang nabubura at napapalitan ng isang halimaw na sumira sa kanyang pagkatao. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang ina, ang babaeng pilit niyang kinamuhian sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang masaganang pag-agos ng luha sa mga pisngi ni Mara, mga luhang hindi para sa sarili, kundi para sa sakit na dinanas ng kanyang anak. Sa isang sulok ng silid, yumuko si Esteban at tahimik na humagulgol. Ang mga balikat ay nayayanig sa matinding pagsisisi na huli na niyang naramdaman. Ang buong mundo ni Mateo ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang 2 maliliit na kamay. Sumisigaw sa matinding pagkalito at sakit. Itinulak niya palayo ang kanyang lola. Itinulak niya palayo ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng silid. Ang kanyang maliliit na yapak ay nag-iwan ng isang umaaling-awngaw na katahimikan sa loob ng malawak at marangyang mansyon. Naiwan ng 3 matatanda. Bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang bersyon ng impyerno. Natagpuan ni Mara si Mateo na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng banyan sa likod bahay. Ang parehong puno na naging tahimik na saksi sa lahat ng kanyang kalungkutan sa loob ng maraming taon. Nakabaluktot ang bata. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod at ang kanyang maliliit na balikat ay marahang umuuga sa bawat pigil na paghikbi. Hindi sumigaw si Mara. Hindi niya ito tinawag. Sa halip marahan siyang naglakad palapit. Binaliwala ang mamahaling tela ng kanyang kasuotan.
at tahimik na naupo sa mamasa-masang damuhan sa tabi ng kanyang anak. Hindi sila nagtinginan. Pareho silang nakatitig sa malayong tanawin na ng mga tubuhan na marahang hinahaplos ng papalubog na araw. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang mas makahulugan pa kaysa sa kahit anong salita. At pagkatapos, sa isang mahina at malambing na tinig, nagsimulang magkwento si Mara. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga gabing walang bituin sa Davao, kung saan ang tanging liwanag niya ay ang alaala ng ngiti ng kanyang anak. Ikinuwento niya kung paano niya kinakausap ang buwan, umaasang maipararating nito ang kanyang walang hanggang pangungulila. Hindi siya nanghusga, hindi siya nanumbat. Sa halip isang simpleng pangungusap ng pagsisisi ang kanyang binitawan. Patawarin mo si mama, anak. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging sapat na malakas para ipaglaban ka noon. Hinayaan kong agawin kanila sa akin at iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dahan-dahang inangat ni Mateo ang kanyang mukha mula sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata, namamaga at namumula sa pag-iyak, ay puno ng matinding pagkalito at sakit na hindi na niya kayang itago pa. Tumingin siya sa babaeng hindi niya halos kilala, ngunit ramdam ng kanyang buong pagkatao ang koneksyon na pilit nilang winasak. Bakit? Bakit ang tagal mo, ma? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Ang sakit-sakit dito. Dinala niya ang kanyang maliit na kamay sa kanyang dibdib. Itinuturo ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng sugat na hindi nakikita ng mga mata. Ang simpleng tanong na iyon ang tuluyang nagpaguho sa natitirang pader na naghihiwalay sa kanila. Umagos ang masaganang luha mula sa mga mata ni Mara, mga luhang 7 taon niyang itinago sa likod ng maskara ng katapangan. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, isang paanyayang tahimik ngunit puno ng hindi masukat na pagmamahal at pag-unawa. Nag-atubili si Mateo. Ang kanyang buong katawan ay nag-aalinlangan, nakikipaglaban sa pagitan ng puot na itinanim sa kanya at ng likas na pangungulila sa yakap ng isang ina. Isang sandali na tila tumagal ng habambuhay, ngunit sa huli, nanaig ang pusong matagal ng uhaw sa kalinga. Tumayo ang bata at buong lakas na tumakbo patungo sa mga bisig ng kanyang ina. Isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Isang yakap na kayang punan ang lahat ng nawalang taon. Ibinuhos ni Mateo ang lahat ng kanyang naipong sakit, galit at kalungkutan sa pamamagitan ng isang malakas na paghagulgol. Sumabay si Mara sa kanyang pag-iyak, hinahayaan ang kanilang magkahalong luha na maghugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa ilalim ng puno ng banyan, sa pagitan ng kanilang mga basag na tinig at mahigpit na pagkakayakap, sinimulan nilang buuin muli ang kanilang nasirang mundo. Piraso sa bawat piraso. Ipinulupot ni Mateo ang kanyang maliliit na braso sa leeg ni Mara. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito at sa unang pagkakataon, hinayaan ang sariling damhin ang kapayapaan. Naamoy niya ang pamilyar na halimuyak ng sabong sampagwita, ang parehong amoy na pilit niyang inaalala sa loob ng maraming taon mula sa lumang panyong itinago ni Manang Rosa. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, alam niyang sa wakas ay nakauwi na siya. Kinaumagahan, isang panibagong liwanag ang pumasok sa malalaking bintana ng mansyon. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi na nagdala ng kalungkutan, kundi ng pag-asa. Sa harap ng malaking tarangkahan, isang malaking truck na panghakot ng gamit ang huminto. Hindi ito para sa mga gamit ng pamilya Rosales na papalayas. Ito ay para sa mga gamit ni Mara at Mateo. Handa ng lisanin ang isang lugar na puno ng masasakit na alaala at magsimula ng isang bagong kabanata. Ilang sandali, bago ang kanilang tuluyang pag-alis, napagtanto ni Mara na ang mansyon, kahit pa pag-aari na niya ito ngayon, ay isang malaking kulungan ng masasakit na alaala. Walang anumang materyal na bagay ang makapaghihilom
sa mga sugat na natamo nila ni Mateo sa loob ng mga pader na yon. Kaya't bago sumakay sa sasakyan, iniabot niya sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado ang isang huling tagubilin. Isara ang mansyon, hayaang mabulok ito sa paglipas ng panahon at ibenta ang lupa sa pinakamataas na halaga upang ilagay sa isang pondo para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Nakatayo si Mara sa harap ng silyang de gulong ni Esteban sa huling pagkakataon. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pagkaunawa at pagtanggap sa nangyari. Hinawakan ni Esteban ang kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-asa na baka maaari pa nilang buuin ang kanilang nasirang pamilya. Marahang umiling si Mara at hinila ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita, Esteban. Mahinahon niyang wika. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Pinapatawad kita sa iyong karuwagan at sa pagtalikod mo sa amin. Ngunit ang basag na salamin, kahit pilitin mong pagdikitin, ay hindi na kailanman maitatago ang mga lamat. Mananatili na lamang itong isang paalala ng pagkasira. Tapos na tayo. Naiwan si Esteban sa gitna ng bulwagan habang sa maliit na bahay alalay. Nakatitig si Doña Celestina sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang pag-alis ng kanyang apo. Ang dati nitong matapang at palalong mukha ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng isang taong tuluyan nang natalo ng sarili niyang kasamaan. Iniwan siya ng tadhana kasama ang kanyang lumpong anak sa isang buhay na walang yaman, walang kapangyarihan, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Ang kanyang sentensya ay hindi ang makulong sa selda, kundi ang habambuhay na mabuhay kasama ang multo ng kanyang mga pagkakamali sa loob ng isang bahay na puno ng katahimikan. Habang isinasakay sa sasakyan ang huling maleta, isang maliit na kamay ang humawak sa laylayan ng damit ni Mara. Si Mateo, suot ang bago niyang damit, ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa likuran ng bata ay nakatayo si Manang Rosa, dala ang kanyang maliit na tampipi. Ang mga mata ay naliligo sa luha ng pasasalamat. Hindi lang ang kanyang anak ang isasama ni Mara sa kanyang pag-alis, kundi pati na rin ang nag-iisang babaeng naging kanlungan nito sa gitna ng unos. Isang gantimpala sa isang katapatang hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng purong pagmamalasakit. Sumakay sila sa sasakyang maghahatid sa kanila sa paliparan. Habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan mula sa malaking tarangkahan ng mansyon, muling isinuot ni Mara ang kanyang mamahaling relo sa isang pulsuhan. Ngunit sa kabilang kamay, maingat niyang isinuot ang isang maliit na pulseras na gawa sa tinirintas na damo, isang regalong ginawa ni Mateo para sa kanya habang sila ay naghihintay. Isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kintab ng ginto, kundi sa init ng pagmamahal na nagmumula sa puso. Mula sa bintana ng eroplano, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang ina. Tumingin siya sa ibaba, sa mga naglalakihang bahay at taniman na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang papalayo sila sa madilim na ulap ng Iloilo, isang panibagong liwanag ang sumalubong sa kanila sa itaas. Isang pangako ng bagong simula. Ang paglipad na yon ay hindi lang pag-alis mula sa isang lugar, kundi isang paglaya mula sa nakaraan. Nang marating nila ang Davao, ang sumalubong sa kanila ay hindi isang marangyang mansyon, kundi isang simple at mainit na tahanan na napapaligiran ng mga namumulaklak na halaman. Isang dekada ang lilipas, isang dekada ng paghilom, pag-aaruga, at pagbuo ng mga bagong alaala na tuluyang magtataboy sa lahat ng multo ng kahapon. Isang dekada ang mabilis na lumipas. Ang dating malawak na taniman ng kakao sa Davao ay mas lalo pang yumabong.
Hindi lang sa dami ng puno, kundi sa dami ng pangarap na itinanim at pinatubo nito. Sa isang maliwanag na umaga, sa gitna ng isang entabladong napapalibutan ng mga bulaklak, isang matikas at binatang lalaki ang tumatayo sa harap ng mikropono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at kabaitan, at ang kanyang nangiti ay kayang magbigay liwanag sa pinakamadilim na sulok. Ito si Mateo, 20 taong gulang na ngayon, ang nangunguna sa paglulunsad ng Villanueva Hope Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga ina na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Nakatayo siya roon, nagsasalita tungkol sa katatagan at pag-asa. Ang bawat babae ay may kakayahang bumangon mula sa abo. Wika niya sa isang tinig na buo at puno ng inspirasyon. Ang aking ina, ang buhay na patunay niyan. Sa hanay ng mga panauhin, nakaupo si Mara. Hindi na suot ang maskara ng isang malamig at makapangyarihang negosyante. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay naliligo sa luha ng hindi masukat na pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa pagluhod ni Doña Celestina. Ang tunay niyang tagumpay ay ang lalaking nakatayo ngayon sa entablado, isang kaluluwang naghilom at handa ng maghilom ng sugat ng iba. Nang matapos ang talumpati, isang masigabong pagpupugay ang isinukli ng mga tao. Ang bawat palakpak ay tila isang dasal ng pasasalamat para sa buhay na kanilang sinimulan muli. Habang naglalakad pa uwi, isang lumang pahayagan ang nakalatag sa isang bangko, iniwan ng isang panauhin. Natanaw ni Mara ang isang maliit na balita sa isang sulok nito. Ang pagpanaw ni Doña Celestina Rosales sa isang maliit na bahay ampon, sa gitna ng kahirapan at tuluyang pagkalimot ng lipunan. Ang kanyang anak na si Esteban ay nananatili sa isang pampublikong paggamutan, binubuhay na lamang ng mga alaala ng isang yamang kailanman ay hindi na maibabalik. Walang kirot, walang saya, isang payapang pagtanggap lamang ang naramdaman ni Mara. Ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad ay hindi ang kalimutan ang sakit, kundi ang hayaan ang tadhana na maningil ng sarili nitong utang. Ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang hindi pagiging katulad nila. Pagsapit ng dapit hapon, magkasamang naupo sina Mara at Mateo sa beranda ng kanilang tahanan. Pinagmamasdan ng gininto ang kulay ng langit na humahalik sa mga luntiang dahon ng kakao. Inilabas ni Mateo ang isang bago at makintab na kahon na yari sa bakal. Ngunit sa pagkakataong ito, ang laman nito ay hindi na mga sunog na piraso ng nakaraan. Sa loob, naroon ang daan-daang litrato ng kanilang huling 10 taon. Ang unang nangiti ni Mateo sa bago niyang paaralan, ang kanilang unang Pasko kasama si Manang Rosa, ang kanyang pagtatapos sa high school, at ang mga simpleng hapon ng kanilang tawanan at kwentuhan. Salamat, Ma. Mahinang wika ni Mateo habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mara. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano muling magtiwala. Niyakap ni Mara ang kanyang anak ng mahigpit. At salamat, anak, sa pagbibigay mo sa akin ng dahilan para bumangon. Habang tuluyang nilalamon ng gabi ang liwanag, natagpuan nila ang kapayapaang matagal nilang hinanap. Ang tunay na yaman ay hindi pala nasusukat sa lawak ng lupain o sa dami ng salapi sa bangko. Ito ay nasusukat sa tibay ng isang pusong natutong magpatawad, sa kapayapaan ng isang kaluluwang nakalaya mula sa kanyang mga tanikala, at sa init ng pagmamahal na kayang buuin ang kahit anong wasak na pangarap. Ang babaeng minsang itinapon sa gitna ng unos ay hindi lang nakabangon. Natuto siyang sumayaw sa gitna ng ulan at maghintay sa pagsikat ng isang mas maliwanag na araw.